ngayon, dahil special ang araw na to, kasama ko ang aking pinakamamahal na maganda pa sa maganda, si Tutoy. Ayan o. Tutoy. Pakan, yung boses mo parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto na sanay na lang kami. Magandang araw mga kachika! Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Mga kachika, alam nyo bang nung October 24 at 25, talaga namang nag-beast mode ang ating unkabogable star na si Vice Ganda. Yan mga kachika, matapos nilang maka-experience ng kanyang jowa na si Ayon Perez ng sandamukal na delay sa kanilang flight pa uwi sa Pilipinas galing sa Thailand. Pagod na rin ako. Pero hindi ko yun iniinda. Naging usap-usapan yan mga kachika sa social media. Kasi nga sunod-sunod itong mga recent post ni Vice Ganda sa kanyang ex account o kilala rin natin sa dating tawag na Twitter. Ibinabahagi niya rito mga kachika yung kanyang hinanaing at sama ng loob dito nga sa stress at abala na idinulot sa kanila ng Philippine Airlines. Sa akin mga kachika, napakahirap banggain ito ni Vice Ganda pagdating sa social media. Isipin nyo pag yan nag-tweet laban sa inyo, 15 million followers kaagad yung makakabasa. So yung mga followers niya technically doon yan sa side niya mga kachike. Siguro hindi lahat pero majority. Kaya kung Philippine Airlines, kung nilait-lait ni Vice Ganda yung serbisyo nyo, malamang sa malamang 15 million followers niya rin yung magagalit sa inyo. Ganun lang yan mga kachike. Diba nakakatakot banggain? Lalo na at hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero marami-raming post mga kachika na ibinahagi si Vice Ganda tungkol nga dito sa frustration nila sa hindi magandang serbisyo o experience na ibinigay sa kanila nitong airline company na ito. Ngayon mga kachika, masyado nang mahaba kung babasahin ko pa isa-isa dito lahat ng mga post na ito ni Vice Ganda laban sa PAL. Pero sasabihin ko sa inyo o isi-share ko sa inyo yung summary or yung context ng mga ibinahagi nga na ito ni Vice Ganda. Noong October 24 lang, nitong Martes lang mga kachika ng linggong to, nagpost si Vice Ganda tungkol nga sa delay na sinapit nila dahil sa overbooking na ginawa ng Philippine Airlines. Sinabi niya rin mga kachika sa isa pang separate na post na yung dapat excitement at sweet memories napalitan ng lungkot at galit. Siyempre nga naman mga kachika, siyempre nag-enjoy ka doon sa pinanggalingan mong bansa. Tapos may plano kang umuwi dahil magsi-celebrate kayo ng isa pang event kagaya nila Vice. Pag uwi kasi nila sa Pinas mga kachika, ang bali-balita magsi-celebrate daw sila ni Ayon ng kanilang anniversary. Pero hindi sila nakapag-celebrate doon sa tamang araw or nagkaroon ng delay yung kanilang celebration dahil nga sa ginawa nitong Philippine Airlines sa kanya. So ayun mga kachika, talagang galit na galit siya doon. Pakan, yung boses mo parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto na sanay na lang kami. Nagpaliwanag naman itong kapo ng Philippine Airlines. Kumbaga mga kachika, nagsusorry sila doon nga sa inconvenience na nagawa ng kanilang kumpanya at humihingi sila ng konting pangunawa mula kay Vice Ganda. Ngayon mga kachika, nag-reason din sila. Ngayon, ang dahilan nila, meron daw kasing dalawang upuan sa business class mga kachika na tila hindi gumagana o may problema. Kaya for the safety daw ng mga pasahero na uupo doon, pinalipat na lang daw nila iyon sa economy class. At dyan na nga magsisimula ang problema mga kachika. Kapag nagkaagawa ng upuan, ang tendency niyan merong mawawalan. Kaya siguro mga kachika sila Vice Ganda alam niyo mga kachika, naubusan daw sila ng upuan sa eroplano. 'Di ba mga kachika, ngayon sinagot diyan ni Vice Ganda. Ang sabi niya ang dahilan naman daw doon sa counter, doon sa receptionist ng Philippine Airlines nagkaroon daw ng overbooking issue.
Kaya sila naubusan ng upuan sa eroplano. Ngayon mga kachika, siguro sobrang bigat ng dating neto kay Vice Ganda. Ayon nga sa kanya, nawalan pa ng upuan yung isa nilang kasama. Habang siya naman talagang muntik-muntika nang hindi makasabay si Ayon pauwi sa Pilipinas. Diba mga kachika? Sabi pa nga niya umiiyak pa daw siya habang tumatakbo siya papunta sa eroplano dahil hindi niya daw alam kung saan sa siya sakay pauwi. Ngayon mga kachika, yung mga ganitong pangyayari common na ito hindi lang kila Vice, nangyayari na ito araw-araw. Pero tong mga airline company na ito sa ngayon nakahanap sila ng katapat nila. Bakit? Si Vice Ganda yan Alam nyo mga kachika, not against Vice pero yung taong yan merong mataas na ego at hindi magpapatalo yan. Ngayon kung magre-reason out pa kayo, lalo lang kayong babaragin yan. Lalo na tinamaan pa yung anniversary dapat nila ni Ayon na isi-celebrate. Talagang magagalit yan. Ngayon ang binangga nyo hindi lang si Vice Ganda, kundi pati yung 15 million followers niya sa Twitter o X. Ako mga kachika, nag-research din ako at binasihan ko rin yung comment ng iba't ibang mga netizens na nag-react doon sa post na yon ni Vice Ganda. Kumbaga sinasabi ng mga netizens na hindi na nga daw sila nag-i-expect sa Philippine Airlines. Nandun yung talagang ilang beses na silang nade-delay papunta at pabalik sa lugar na pinanggalingan nila. Nandun yung mga issue na alam nyo yun mga kachika, nauubusan ng upuan sa eroplano on the same date na sila ay paalis na. Sana sa ginawang pagkalampag na ito sa inyo ni Vice Ganda na parang nasampal na rin kayo sa inyong muka, baguhin o i-upgrade na ninyo ang inyong current na sistema. I-improve nyo, di ba? Kasi mga kachika, kapag hindi ito binago ng PAL, malamang sa malamang meron na naman mga sikat na celebrities o maimpluwensyang mga personalities na babangga sa kanila at ibo-broadcast na naman sa social media itong mapait na sinapit sa kanilang serbisyo. Sa ngayon medyo mukhang kalmado na naman si Meme Vice. Mayroon nga siyang alam niyo recent video kung saan parang nagre-react sila ni Ayon Perez doon sa mga reaction din sa kanila ng mga netizens. What's up ng people? Dahil special ang araw na to, kasama ko ang aking pinakamamahal na maganda pa sa maganda, si Tutoy. Tutoy. Yun nga, mukhang nakaget over na siya. Wala naman siyang binanggit na irereklamo niya itong si PAL or kung ano man, nanghihingi man siya ng mga danyos or what. Wala naman siyang binanggit. At siguro kung meron man silang pag-uusapan ng PAL management, private na yon sa kanilang dalawa. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag niyong kalimutang bisitahin ang ating website na chikapatrol.net at ilagay din ninyo ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.